Good day! Papunta kami sa Subic Bay. Medyo matagal na kaming di nakakapunta dito. Last na punta namin before pandemic pa. Mga around 3 hours ang biyahe from Manila to Subic. Pas na tayo. Sa tunnel. Dito makita. Kinakanta mo? My shot. Sige, sige. Ito rin ba yun? Ayan, kamukha natin. Nagtatakyan nila. We're almost there! Almost there! Yeah. Ano yung nandun sa taas, Daddy? Cementerio. Paano pag umuulan? Di ba maano yung... Baka mag-erode yung lupa. Dito na kami sa resort na pag-i-stayan namin. Simple lang yung lugar. Pwede na for family outings. Wala lang silang restaurant pero pwede naman magpa-deliver sa labas. Meron silang pool dito para sa mga bata. Meron din silang area dito sa may seaside na pwede kayong kumain tsaka mag-karaoke. Bring your own lang. Dito sa beach nila may mga bangkero pwede nyong arkelahin kung gusto nyong mag-snorkeling or island hopping. Susuming kami, swimming. Para swimming, para swimming. Magandang pang jet ski ito anak, ng camera. Kain muna kami dito sa coffee shop. Sikat daw dito yung yung tacos nila. Jumbo tacos. Try natin yung tacos nila. Ito jumbo taco nila oh. Ano lang? 195. Choco shake yan eh. Ay, chocolate shake ba? Gusto yata ni Anika oh. Ito lang ka straw. Ang laki na ice cream mo. Ang laki ng iced tea nila. Gigantong iced tea. Ako baby ang kaso ko. Small lang. Ang liit. Oh. Nag-order kami nitong fried chicken nila. Kumuha din kami ng fries tsaka lechon kawali. Si Anika nag-American breakfast. Bacon and eggs siya na may side ng home fries and veggies. Tinry din namin tong giant tacos nila. Malaki rin yung kamay ko eh. Baka? Ayan. Laki ng kamay niya. Ayan, Anika. Ayan. Para may reference ka, fried chicken. Kain muna kami. Masarap yung mga food nila. Typical na American diner style ang pagkain. Hot sauce. Yung hot sauce nila house-made. Very mild lang yung anghang niya. Tapos nakakadagdag sa sarap ng pagkain. Sarap! Sarap yung fried chicken. Nako, get sarap fried chicken. Lasang Jollibee. Okay naman dito,
Kaso malaking bagay talaga yung customer service sa restaurant. Parang wala siyang... Medyo matagal ang orders, tsaka palaging busy yung mga staff nila. 2.5 ang rating ko dito. Just okay. After namin kumain, nag-swimming na kami dito sa beach. Medyo murky yung tubig, tsaka coarse yung sand ng beach dito. Si Anika happy sa gagas niya na may grado. Nabili namin sa Decathlon. Ako napunta na naman kay Anika yung camera. Handa na kayong mahilo. Medyo madumi din yung side ng beach dito. Sana meron silang ocean cleanup dito. Ang dami mo makikitang basura sa ilalim ng tubig. Medyo nakakatakot mag-swimming pag ganito kadumi. According to ChatGPT, madaming sakit ang pwedeng makuha pag madumi ang tubig. May E. coli, leptospirosis, o kaya yung pinakamalala, yung shrinkage. 9 out of 10 men ang pwedeng makakuha ng sakit na ito sa marumi at malamig na tubig. On the bright side, pwede ang pets dito sa beach nila. Ito kasama namin si Chapo. Excited na siya mag-swimming. Siya yung Jason Momoa of dogs. Galing mo naman. May nakausap kaming bangkero, mag-snorkeling lang kami. Tayo pa rin eh. Or sit down ka na lang. Woo! Uy! Tayo? Mahusay na ni Ali kasi malalim. Di na kailangan ng life vest.
Kakaulan lang ng previous day kaya medyo wala daw masyadong isda. Napansin ko lang dito parang patay lahat ng corals dito. Malapit lang dito yung shipping docks nila kaya siguro walang masyadong isda sa tubig. Anong meron dyan? Ha? Magtatapon ako tinapay dyan. Wait lang. Merong part dito na merong rock formation. Sa ilalim pala may mga nakatambay na mga isda. Sobrang dami din ng nakadikit na sea urchin sa bato. Nagdala ako ng konting tinapay. Tignan ko kung may lalapit na mga isda. Huwag lang sanang lumapit yung mga sea urchin. Sobrang dami talaga ng nakakapit sa bato. Kaya medyo ingat din ako. Masakit din yun pag natusok ka ng mga barbs niya. Diyan nga pala sa mga singit-singit na bato, may mga baby sea urchin. Meron akong nakita maliit tapos puti siya. Nakakwentuhan ko pala itong bangkero namin. Talamak daw dito sa Subic yung pag-harvest ng mga corals tsaka marine plants. Meron daw nilalagay ng mga chemicals para makuha yung mga corals. Tapos pag na-harvest na nila, ibebenta nila sa mga pet shop o kaya dinadala sa Cartimar. Yung iba nakakarating pa ng China. Sayang, ang ganda sana ng beach natin. Kung sanang mabantayan natin yung mga karagatan natin para sana ma-enjoy ng mga susunod na generation. Umupo muna ako dito sa may Pampang. Tinatry sa akin ni Kuya tong sea urchin. Ito talaga fresh na fresh. Straight from the sea. Sobrang linamnam niya. Para siyang crab fat. Kanin na lang ang kulang. Super sarap. Kumuha na ng marami si Kuya para matry din nila Mami. Kung kapin mo yan eh. Super sarap.
Nag-dinner naman kami dito sa Meat Plus Cafe. Dinadayo ito dito sa Subic. Specialty nila yung mga steaks nila na very affordable. Kumuha kami nitong meat platter. Sulit na to. Ang daming laman. Perfect sa family. Tinry ko naman tong burger nila. Double patty siya tapos may side ng fries tsaka coleslaw. Inaani ka naman itong sirloin steak. Masarap siya tsaka di gaanong kamahalan. Makarami mo kaya kabayad ko. Ilang minuto? Trips. Kain tayo. Sirloin. Yeah, lagyan mo na. Maliit lang pala ng hamburger. Oo nga, Parang ano yung hamburger gulilit. Bulilit burger yan. Sa picture parang laki. Mabibili ka pa dyan. Ito sulit na to. Pwede na yan. Kanyan, 1 Malambot naman yung red strip yata. Yan yan. Sarap. Roast beef. Yan pala May yung beef beef. pala. Nilagyan ko naman ng barbecue. Alin? Ay, Baka naman naman na sa video. video. Super sarap. Pwede na. Masarap mga food nila dito. Itong burger kahit medyo maliit, masarap naman. Double patty siya tapos flame grilled. Kaya medyo may pagka-smoky yung lasa niya. Yung meat platter masarap din. Very tender yung mga meats nila. Perfect yung pagkaluto. Dati doon sa coffee shop na yun, masarap yung steak and eggs. Pero nung lahat yan ang kumain, masarap. Hindi ako natuwa sa ano dun eh. Hindi maganda yung customer service dun. Oo, matagal. Highly recommended ko tong Meat Plus Cafe. Kain kayo dito. Umuwi na din kami the next day. Ito na nga, nakamask na nga ako. Medyo sumama na din yung pakiramdam ko pag uwi namin. Maganda sana dito kaso madumi lang talaga yung tubig. Tapos patay yung mga corals sa dagat. Nung araw pag sinabing Subic, tiyak malinis at maayos ang kapaligiran. Ngayon sad to say parang napabayaan na siya. Sana lang maayos pa siya para ma-enjoy pa siya ng mga susunod na generation. Tayo din mga Pinoy ang makikinabang dyan. So dyan na magtatapos ang video namin. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like, share, and subscribe naman. Hanggang sa muli, see you on the next video.